kwento natin ngayon mga apo ay ang kwento patungkol sa isang binatang sabungero at siya'y nagngangalang si Cornelio. Nakahanda na ba kayong makinig sa ating isa na namang bagong pangkababalaghang kwento, mga apo? Kung ganoon, sige. Sa ngalan ni Sir Jess, ako ang inyong Loloy Koy at ito ang Mundo ng Misteryo YouTube channel. Namulat sa mundo itong si Cornelio ang sunod sa layaw dahil ang kanyang kinagis ng mga magulang ay may kaya o nag-iisang mayaman sa kanilang baryong nasasaklaw ng probinsya ng Quezon. Ang mag-asawang Fidel at Corazon ay ikinasal at nagsama sa iisang bubong, nangarap na bumuo ng masayang pamilya at magkaroon ng mga anak. Subalit hindi yun nagkaroon ng mga katuparan. Dahil baog si Corazon, ngunit sa kabila ng problemang magkaroon silang mag-asawa ng anak, ay hindi yun naging dahilan upang manlamig sila sa isa't isa. Minahal pang lalo nila ang bawat isa. Parehong may kaya ang mga magulang ng mag-asawa, kaya't sila'y parehong napamanahan ng kanilang mga magulang ng mga kayamanan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga karangyaan sa buhay at kayamanang tinatamasa, ay nananatiling mabubuting mga tao ang mag-asawa sa mata ng mga tao, lalo na sa mata ng Diyos. Wala silang pinipiling tao, kakilala man nila o hindi, ay inaabutan nila ng tulong pinansyal at maging espiritual ang bawat mga taong kumakatok sa kanilang pintuan. May malawak na sakahan sa bundok na pag-aari ang mag-asawa at meron silang mga kababaryong ginawa nilang katiwala doon. Minahal nila ang kanilang mga tauhan at buong pusong pinagkakatiwalaan sa kanilang sakahan. Dahil kung wala ang mga ito, ay hindi nila kayang pamahalaan ang kanilang lupain. Ngunit isang pangyayari mga apo ang magiging daan upang sila'y magkaroon ng matatawag nilang sariling anak na siyang kukumpleto sa kanilang buhay bilang isang pamilya. Ang mag-asawang Rigor at Philadelphia ay isa sa kanilang kabaryong naging katiwala nila sa kanilang bundok at kanilang palayan. Isang gabi, dinalaw ng mag-asawang Rigor at Philadelphia kasama ang kanilang babaeng anak na nooy nagtatrabaho sa Manila si Fidel at Corazon. At napaka-importante ng kanilang sadya sa mag-asawa dahil... Ano pong sinasabi niyo, Mang Rigor? Totoo po ba ang narinig naming mag-asawang ipapaampun niyo po sa aming mag-asawa ang batang ipinagbubuntis ng inyo pong anak na ito? Ang gulat na gulat at nagtatakang tanong ni Fidel sa kanilang mag-asawa o sa kanilang tatlo dahil ang dalaga nilang anak ay nabuntis at ayaw itong panagutan ng lalaking gumawa noon sa kanya. Ang kanilang anak na dalagang nangangamuhan sa Maynila ay naging biktima ng pamomolestya o panggagahasa ng kanyang mismong sariling among lalaki. Opo, Sir Fidel. At Ma'am Corazon, hindi po kasi namin matanggap-tanggap na ang aming magiging apo ay bunga ng panggagahasa. Mahirap tanggapin yon. Ang totoo'y binanak na sana naming ipalaglag ito, pero naisip namin kagad ay kayo pong mag-asawa. Wala po kayong anak dahil po sa diferensya ni Ma'am Corazon. Kaya po'y sana'y pumayag na po kayong ibigay po namin sa inyo ang magiging anak nitong si Luisa sa oras na mailuwal na niya ang bata. Ang nooy sambit ng amang si Rigor kay Fidel. Ang totoo po niyan, Mang Rigor, opo, sabik na sabik po kaming mag-asawang magkaroon ng anak. Pero hindi po ba kayo inuusik ng konsensya ninyo? Walang kinalaman ng inyo pong apo sa mga pangyayari. Hindi po niya ginustong maging bunga siya ng pagkakasala, Mang Rigor. Pasensya na po, dahil hindi po namin kayo mapagbibigyan sa gusto po ninyong mangyari. May magiging ina, lolo at lola ang batang yan. Pero bakit gusto niyo siyang ipamigay? Hindi po talaga namin siya kayang tanggapin, Sir Fidel.
Mang Rigor, makinig po kayo. Nasasabi niyo lang po yan sa ngayon dahil hindi niyo pa siya nasisilayan. Pero sa oras na mailuwal na ng inyo pong anak, yung batang nasa kanyang sinapupunan, ay panigurado pong magbabago ang inyo pong pasya. Ang sabi ni Fidel sa kanilang tatlo, bagamat gustong-gusto nila na mapasa kanila ang magiging apo ni Rigor at Philadelphia, ngunit alam nilang hindi yun makatarungan o magiging patas sa kanilang pamilya, kung kaya't dahil sa matibay na ang naging pasyang yun ni Fidel, ay walang nagawa ang mga ito kundi ang sundin si Fidel. Mang Rigor, kung sakasakali pong mailuwal na po ang inyo pong apo, naririto lang po kaming mag-asawa, nakahandang sumuporta sa kanya. Pagkatapos na sabihin yun sa kanila ni Fidel, ay bagsak ang mga balikat na tumalikod na ang mga ito at naglakad palayo ng kanilang tahanan. Ngunit tila ba'y ang batay nakatadhanang mapas sa kanila. Dahil ng mga anak na si Luis ay nasawi ito, nag-agaw buhay rin ang sanggol sa hospital at ang mag-asawang Fidel at Corazon ang tumulong sa pamilya ni Rigor. Ginawa nila ang lahat upang mailigtas ng mga doktor ang bata o ang sanggol at malaking halaga ng pera ang kanilang ginastos at nagtagumpay ang mga doktor na maisalba ang isang lalaking sanggol. Sa unang tingin pa lamang ng mag-asawa, sa sanggol ay aminado silang ito'y gusto nilang ampunin. Bagay na siya namang nangyari. Ang mag-asawa ang gumastos sa pagpapalibing ni Luisa at lahat-lahat ng mga bayarin sa isang pampribadong hospital ay sila ang nagbayad. At doon na nga nagkaroon ng formal na kasunduan at kasulatan ang pamilya ni Rigor at Fidel na sila ng mag-asawa ang magiging totoong mga magulang ng sanggol na kanilang pinangalanang si Cornelio. Nagkahanda pa rin ba kayo mga apo na ipagpatuloy natin ang ating magandang kwentong ito? Pues, sige! Pero bago ang lahat sa mga bagong nakikinig sa channel na ito, sa mga baguhang nakatuklas ngayon at nakikinig, inaanyayahan po muna namin kayong mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong upload nating pangkababalaghan. Salamat at welcome po, mga bagong kamundo. Balik na tayo sa ating magandang kwento mga apo. Lumaki at nagkaisip sa maginhawang buhay si Cornelio. Wala siyang hiniling sa kinikilala niyang mga magulang na hindi tinutupad ng mga ito. Mula pagkabata hanggang sa siya'y magbinata, ay pinananatili ng mag-asawang Fidel at Corazon ang pagiging isang mabuting tao sa kanyang kapwa. Ngunit totoo nga kayang pag hindi mo talaga tunay na dugo ang dumadaloy sa isang tao'y ituring mo man itong totoong anak at pangaralang mabuti ay pilit pa rin dadaloy sa dugo ng isang tao ang tunay at purong pagkatao nito. Dahil yun ang nangyari kay Cornelio. Sa kabila ng lahat ng mga mabubuting mga aral na araw-araw na isinasariwa sa isip ng mag-asawa kay Cornelio, ay nagiging mapangahas at matigas ang ulo nito sa mag-asawa. Naging bastos ito kung makitungo, hindi lamang sa ibang mga tao kundi lalo na sa mag-asawang Fidel at Corazon. Nakita nila kay Cornelio ang ugaling taliwas sa ugaling kanilang inaasahan. Bakit ganoon ka na, Cornelio? Bakit hindi mo pinakikinggan ang mga pangaral namin sa'yo? Ang nais lang naman namin, anak, ay lumaki kang maging isang mabuting tao at may takot sa Diyos. Pero bakit, anak? Iba ang landas na tinatahak ng iyong mga paa. Buweset, hindi ko na yun kasalanan. Huwag niyong isisi at itanong sa akin yan dahil alam niyo, Papa, ang totoo ay magnakuman sa aking sarili ay hindi ko rin alam ang totoo. Kung sino nga ba ako? Dahil yun ang naririnig ko sa mga taong nakakasalamuha ko. Isa raw akong ampon, isang bastardong anak. Hindi yan totoo, anak. Hindi totoong hindi ka namin tunay na anak ng iyong mama Corazon. Papaano ako, Papa? Magiging katulad ninyo. Kung kayo mismo na sinasabi niyong totoo kong mga magulang ay nagsisinungaling sa akin. Papaano ko kayo pakikinggan?
Paano ako magiging totoong tao na katulad ng inaasahan ninyo kung kayo mismo ni Mama ay mga taong sinungaling? Halos gumuho at parang tinapunan ng malamig na tubig ang mag-asawa nang marinig nila ang mga katagang iyon sa suwail na anak na si Cornelio. Unti-unting pumapatak na ang luha sa mga mata ng mag-asawa. Ngunit may hindi inaasahang matandang lalaking tumating at biglang nagsalitang, Oo, Cornelio. Totoo ang hindi kanila tunay na anak. Mang Rigor, Kayo po. Oo, Sir Fidel. Ako nga. Pasensya na po kung pumasok na lang ako sa inyong tahanang hindi nagpapaalam. Ibibigay ko po sana sa inyo ang perang naging benta ng mga kopra. Pero narinig kong lahat ng mga sinabi ng napastangang suwail na ito. Cornelio, makinig ka. Oo, totoong lahat ang mga naririnig mong hindi katotoong anak nila Sir Fidel at Ma'am Corazon. Dahil ang anak ko ang iyong tunay na ina, namatay siya ng isilang ka, at kami ang totoo mong pamilya. Sa kagustuhan naming mapaganda ang magiging kinabukasan mo, ay nagpasya na kaming ipaampon ka kina Sir Fidel at Ma'am Corazon dahil sila hindi magkaanak. Pero hito ang tandaan mo, Cornelio. Ni minsan mula nang isilang ka at nag-aagaw buhay sa hospital at magbinata, ay hindi namin nakitang itinrato kanila Sir Fidel na isang ampon, kundi itinuring kanilang higit pa sa isang totoong anak. Kaya wag na wag mo silang papastusin, Cornelio. Sa kabila ng mga revelasyong iyon ni Rigor, ay mas lalo pang naging bastos itong binatang si Cornelio at nagawa pa nitong magpasyang. Ngayong alam ko ng totoo na isa lamang akong ampon, sampid, sa pamamahay na ito, ay hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi ko kailanman hinangad ang mabuhay ng marangya. Ang gusto ko lang, hindi ako niloloko. Kung noon niyo pa sana sinabi sa akin ang lahat, hindi sana hindi ako masyadong nagdamdam. Lalayas ako ngayon mismo, at mamumuhay ng mag-isa. Bahala na kung saan ako dalhin ang aking mga paa. Pilit siyang tinutulan ng mag-asawa, ngunit hindi nagpapigil si Cornelio. Nang mismong araw na iyon ay iniwan niyang umiiyak sa tintinang sama ng loob at pagkalungkot ang mag-asawa. Hayaan na lamang natin siya sa ngayon, Sir Fidel, Ma'am Corazon. Alam kong darating din ang panahong malilinawan din ang kanyang malabong pangunawa. Sa ngayon, ang tangi po nating magagawa ay bigyan siya ng kalayaan. Ang payo ni Rigor sa mag-asawa, mula sa Quezon Province ay bumiyahe si Cornelio patungong Kalakhang, Maynila. Nanuluyan siya sa isang kakilalang naroon sa isang squatters area. Ay doon siya isinama ng kanyang kakilalang nagngangalang si Tomas. Nang unay medyo nanibagot na hirapan pa itong si Cornelio sa lugar na yon dahil mahirap lang ang kanyang kaibigan. Normal yun mga apo dahil si Cornelio ay sanay sa buhay marangya. Anong plano mo ngayon dito sa Manila, kaibigang Cornelio? Bahala na, kaibigang Tomas. Maaari mo ba akong isama sa trabaho mo? Pumayag naman doon si Tomas. Isinama niya sa kanyang trabaho si Cornelio. Ang trabahong mga lakal, magpulot ng mga basurang maaaring ibenta sa junk shop. Pagamat nahihirapan sa kanyang sitwasyon si Cornelio, ngunit matatag ang loob nitong wag nang bumalik kailanman sa kanyang kinasusuklaman at isinumpa na nga niyang kinagis ng mga magulang. Lumipas ang ilang mga buwan mga apo ng pananatili ni Cornelio sa poder ni Tomas. Ang nooy malinis na kutis ni Cornelio at dating kutis mayaman ay nasunog sa sikat ng araw. Namayat na rin ito at hindi na siya nakakatikim pa ng mga sariwang gulay at karne. Kung nooy sa poder ng kanyang kinagis ng mga magulang ay nakakakain siya ng 3 beses sa loob ng isang araw. Sa Maynila ay nahihirapan na siyang mangyari pa yon hanggang sa siya'y naging isa na ngang pulube. Sa daan, kung titingnan, sa kabila ng lahat ng yon, ay mataas pa rin ang pride ni Cornelio. Isang araw noon, isang pangyayaring hindi inaasahan ni Cornelio ang mangyayari sa kanyang buhay habang siya'y namumulot ng mga basura sa gilid ng daan at matindi ang init ng araw. Ng mga pagkakataong yon,
nang bigla siyang mahilot mawala ng malay tao sa gilid ng daan. Napahandusay ito, pero biglang may dumating na isang kotseng itim. Huminto ito sa kanyang tapat. Bumaba sa kotse ang isang maedad na lalaki. Pinuhat siya ng lalaking yun at isinakay sa loob ng kanyang sariling kotse at dinala niya si Cornelio sa isang pampribadong hospital. At nang siya'y magkamalay, ay nakita niya ang lalaking tumulong sa kanya at nagpakilalang si Mr. Orly Arevalo, isang mayamang negosyante at sikat na sabungero noon. At ito'y nagmamay-ari ng maraming mga farm sa anumang probinsya. Mabutit nagkamalay ka na, iyo. Kumusta ng pakiramdam mo? Mabutit sumaktong napadaan ako sa lugar kung saan kita nakitang nawala ng malay. Ang tanong kay Cornelio ng mamang nagligtas o tumulong sa kanya. Sino po kayo? At ano pong ginagawa ko rito sa hospital? Wala ka bang naaalala, iyo? Nawalan ka ng malay tao sa gilid ng daan. Kainitan kasi kanina at parang ikaw ay nangangalakal. Nang marinig yun ni Cornelio sa mamang nakaupo sa kanyang tabi, sa mismong loob ng isang pampribadong hospital o sa kanyang mismong private room, ay doon pa lamang unti-unting nanariwa sa kanyang isip ang lahat ng pangyayari. Iho, ako nga pala si Orly Arevalo. Isa akong negosyante at marami akong mga pag-aaring farm sa ilang mga lalawigan. Katunayan, kagagaling ko lang sa aking farm sa Quezon Province. At nang pabalik na ako rito sa Maynila, ay sumaktong nakita kitang nawala ng malay sa gilid ng daan. Nagpakilala naman kaagad si Cornelio sa mama at ikinuwento na sa kanya ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao, ang kanyang pinagmulan, kung sino siya at kung ano ang dahilan at ba't siya nasa Maynila't namumulot ng mga basura o nangangalakal. Ano? Totoo bang narinig ko sa iyo, iho? Taga Quezon Province ka? At alam mo bang ang bayang binabanggit mo sa Quezon ay meron akong pag-aaring farm? At saka, iho, wag naman sanang sumama ang loob mo sa akin o sa aking sasabihin ito. Iho, mali o masama sa isang taong tulad natin ang maghimagsik sa mga taong nagmamalasakit sa atin, lalong-lalo na sa ating mga magulang, dahil tiyak na tayo'y mapapasama. Mapalad ka, iho, dahil hindi ka man totoong nagmula sa mga taong nag-aruga sa iyo, pero sinikap nilang iparamdam sa iyo ang puro at tunay na pagmamahal. Alam mo, iho, ang totoo hindi ko pa man nakikita ng personal ang mga taong nag-ampun sa iyo, pero base na rin sa naikwento mo sa akin, ay natitiyak kong mabubuti silang mga tao. Aminado si Cornelio sa kanyang sariling totoong lahat at tama ang mga sinabing yon ng mamang si Orly Arevalo. Dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay, ay pakiramdam niya ay nag-uumpisa ng karmahin ng kanyang buhay dahil sa katigasan ng kanyang ulo at ng kanyang puso sa mga taong walang ibang hinangad kundi ang siya'y mapabuti at mabigyan ng magandang kinabukasan. Ang totoo po, Mang Orly, nagsisisi na po ako ngayon dahil po sa katigasan ng aking ulo. Kaya po nangyari sa akin ito. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ng mga sinabi kong masasakit sa aking mga magulang. Nakahanda na po akong magbago para sa kanila. Natuwa ang mamang negosyante sa kanyang narinig ko sa kanyang mga sinabing yon. Kung kaya't, tama yan, iho. Tamang lahat ng mga naging desisyon mong yan. At sinisiguro ko sa iyo, pag ginawa mo yan, mas magiging maganda ang iyong magiging kinabukasan. Mahalin mo, iho, ang mga taong totoong nagmamahal sa iyo. At isa na nga ako roon. Dahil magmula ngayon, magiging kaibigan mo na ako. Nga pala, iho, ako na nga palang bahala sa bill mo rito sa hospital. Mabutit hindi ka naman gaano naapektuhan sa sobrang init ng araw. Nang mga pagkakataong yon, ang negosyanteng si Orly Arevalo ay isa pa yun sa naging dahilan upang mas lalo pang mangibabaw sa puso't isip ni Cornelio ang magbagong buhay. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit sa mama sa tulong na ginawa nito sa kanya. Anong plano mo ngayon, iho? Balak mo na bang bumalik sa inyong probinsya? Sabihin mo lang at bibigyan kita ng pera. Pero kung ayaw mo munang bumalik doon, ay pwede ka namang dumito na muna sa akin. Pwede kitang maging kasama
At kung gusto mong mag-aral, ay papag-aralin kita. Tinanggihan ni Cornelio ang alok nitong pag-aralin siya. Ngunit pumayag siyang manatili sa kanya upang maging kasakasama nito. At yun na may ikinatuwa ng negosyante. Ha ha ha! Kung ganoon iho, si Cornelio. Siya sige. Puntahan natin ngayon din mismo ang sinasabi mo sa aking kaibigan mong naninirahan dito. Ano? Bakit po, Sir Orly? Ano ka ba, iho? Huwag nang sir. Kuya na lang ang itawag mo sa akin. Gusto kong dalawa kayo. Gusto kong dalawa kayo ng kaibigan mo ang maging kasakasama ko. Libreng lahat ng pagkain nyo. At bibigyan ko pa kayo ng sweldo monthly. Sa bahay ko na rin kayong dalawa titira. At sinisiguro ko sa inyong dalawang magkaibigan na ako'y magiging mabuti sa inyo. Labis na ikinagulat, ikinatuwa at ipinagpasalamat yun ni Cornelio sa mamang negosyante. Nang kanyang marinig yun sa kanya, dalawa sila ng kanyang kaibigang si Tomas ang naging kasakasama ni Orly Arevalo sa lahat ng kanyang mga lakad. At do'y mas lalo pang nakilala ng binata ang buong pagkatao ng mamang negosyanteng nakilala niya't nagligtas sa kanya. Isa itong mayamang tao, ngunit may pambihirang pusong ginintuan o galing likas na sa kanya at hindi pa kitang tao lamang. Wala na pala itong asawa dahil sa yun ay matagal nang patay. Ang edad nito'y hindi magkalayo sa edad ng kanyang kinagis ng mga magulang. At ang kanyang mga anak ay nasa ibang bansa't pare-pareho nang may mga sariling mga pamilya. Sa paglipas pa ng mga araw, mga apo ng pananatili nila ng kanyang kaibigan sa puder ng negosyante, ay doon nahayag sa kanila ang pagiging matulungin nito at maawain sa mga taong lumalapit sa kanya. Saksi silang dalawa ng kanyang kaibigang si Tomas sa kung papaano ito mag-abot ng tulong sa mga taong nasalanta ng bagyo at iba pang mga hindi inaasahang kalamidad. At do'y pumasok sa isip ni Cornelio na bihira makita ang isang taong mayaman na tulad ni Orly Arevalo. Mas lalo pang nasapik si Cornelio na makita at makapiling na muli ang kanyang mga magulang sa probinsya nang maalala niyang ang ugaling taglay ng negosyanteng si Orly Arevalo ay katulad ng ugali ng kanyang kinagis ng mga magulang. Samantalang tinupad lahat ng negosyante ang ipinangako nito sa kanilang dalawa. Hindi katulong uta-utauhan ang turing ng negosyante sa kanilang dalawa, kundi mga kaibigan. Sa patuloy pa ng kanilang pananatili sa negosyante, ay doon nalaman nilang isa pala itong sabungero at hindi basta-bastang sabungero lamang, kundi isang sikat o bantog na sabungero. Dahil sa lahat ng kanyang dinadalang mga panabong saan mang sabungan, sa Maynila o sa Kalakhang Maynila, kung saan ay mga katulad ng mga bigating mga sabungero ang naroon, ay hindi siya ipinapahiya ng kanyang alagang panabong. Palaging putas ang katawan ng nakakatunggaling panabong ng kanyang alagang panabong. Sabog ang mga balahibo at nangalat sa loob ng sabungan na para pang nilitson at naglalapasan ang mga bituka noon. Ganoon kabrutal, mga apo. Kung pumatay ng kalaban ng kanyang mga alagang mga panabong at makailang beses yun, nasaksihan ng dalawang magkaibigan dahil sa sila ang palaging kasakasama ng negosyante. Ngunit hindi inaasahan ni Cornelio na ang lahat pala ng swerteng tinatamasa sa larong kung tawagin ay sabong ng negosyante. Ang dahilan ng kanyang pagiging tanyag ay merong dahilan o merong pinagmumulan, at iyon ay hindi inaasahan ni Corneliong ihahayag sa kanya ng kanyang amo dahil nang magkataong silang dalawa lang ng negosyante sa malaking tahanan nito ay isang revelasyon ang magpapabago sa paniniwala at sa pagkatao ni Cornelio. Cornelio, may sasabihin ako sa iyo. Hindi ko alam kung bakit ang gaan-gaan ang loob ko sa iyo. Ano pong ibig niyong sabihin, Kuya Orly? Pakiramdam ko'y pamilya kita. Yun bang pakiramdam ng isang ama sa kanyang pinakamamahal na anak? Ang totoo, iho, nang hagkan kita't buhatin papasok sa aking kotse, nang mawalan ka ng malay tao, ay nakaramdam ako ng kakaiba, na para bang anak ko ang nasa aking mga kamay, lalo na
nang makita ko ang iyong hitsura. Parang bumilis ang pagdaloy ng aking mga dugo sa aking mga ugat. Hindi ko alam, iho. Pero siguro'y dahil lang yun sa pangungulila ko sa aking mga anak na nasa ibang bansa. Nga pala, iho, may lihim akong ipapakita sa iyo. Gusto ko, tayong dalawa lamang ang nakakaalam nito. Huwag na huwag mo itong sasabihin sa iba. Ang totoo niyan, mga apo, ang sinasabing kakaibang nararamdaman ng negosyante kay Cornelio, ayun din ang nararamdaman ni Cornelio sa kanya. Pareho sila ng nararamdaman. Magaan ang loob ni Cornelio sa negosyante. Hindi dahil sa ito'y naging mabuti sa kanya, kundi yun ang totoong pakiramdam niya rito. Pakiramdam niya'y sabik siyang makita ito at mayakap bilang isang ama. Ngunit katulad ng negosyante, naisip ni Cornelio, baka dahil lamang yon sa kanyang kasabikang makita at makasama ang kanyang kinagis ng amang si Fidel na nasa kanilang probinsya. Dinala siya ni Orle sa isang kubo-kubong nasa likuran ng kanyang mansyon. Gabi ng mga pagkakataong yon at siguro'y malapit ng mag-alas 12 ng hating gabi. Ano pong gagawin natin dito sa kubong nasasaklaw ng pader ng inyo pong mansyon, Kuya Orle? Ang nagtatakang tanong ni Cornelio. Cornelio, ipagtatapat ko sa iyo o sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako naging isang tanyag na sabongero. Ano po? Dahil iho, alam ko sa aking sariling darating ang panahong kinakailangan kong itong ibigay o ipamana sa isang taong karapat-dapat, katulad ng ginawa ng aking ama na ako'y nasa edad na katulad mo, nang kanyang ipakita sa akin at ipinamana niya sa akin ang lihim na bagay na ito o ang lihim na mutya ng aking ama. Dahil sa mga sinabing yon kay Cornelio ng negosyante, kung kaya't mas lalo pang ang nalito o naguluhan itong si Cornelio. Teka lamang po, Kuya Orle. Hindi ko po kayo maintindihan. Alam ko, iho. Alam kong hindi mo ako naiintindihan. Dahil ganyan rin ang sinagot ko noon sa aking ama. Halika't, tingnan mo ito. Nagulat si Cornelio sa mga sumunod niyang nasaksihan. Dahil ang simentong sahig ng kubo na mayroong saping makapal na carpet ay isa palang underground. At nakita pa ni Cornelio meron itong hagdan paibaba sa underground. Halika, iho. Sumunod ka sa akin. Bababa tayo sa underground. Ano ito? Hindi ko akalaing may underground sa ilalim nitong inyo pong kubo. Panahon pa ng mga hapon, iho, nang ginawa ito ng aking ama't mga lolo. Dito sila nagtatago sa tuwing mayroong paparating na mga sundalong hapon. Tara, halika. Sumunod ka sa akin. Mas lalo pang ang nagulat ang binatang si Cornelio, mga apo, nang sila'y nasa ilalim na ng underground. Dahil do'y nakita niyang malawak pala ito at merong 3 magkakatabing mga kwarto o mga silid na sa pagkakayari nito'y alam ni Cornelio ginawa ito matagal ng panahon na ang lumipas. Iho, nakikita mo ba ang lamisang yon? Opo, Kuya Orle. Isang lamisang merong... Hindi. Ano yan? May nakapatong sa misang isang parang kapirasong sanga ng puno. At may mga bubuyog. Totoo po ba itong nakikita ko, Kuya Orle? Ang ibig bang sabihin nito'y hindi na naituloy pa nang binata ang kanyang dapat na sana'y sasabihin. Oo, iho. Ang kahoy na yan ay bahay ng mga nakikita mong mga bubuyog. At iyan ang lihim na mutyang matagal nang nasa aking pag-iingat at ipinamana pa sa akin ng aking ama't mga tiyuhing mga sabongero. Revelasyon pa sa kanya ng negosyante. Pero papaanong nakapasok dito ang mga insektong mga bubuyog na yan? Isamantalang isa itong underground. Ang ibig po bang sabihin nito'y? Oo, Cornelio. Labas-pasok rito ang mga bubuyog na yan. At yung medyo may kalakihan at pahabang kahoy na yan na nasa mesa ay ang kanilang bahay. Siguro'y tulad ko noon. Hindi ka rin naniniwala sa misteryo ng mundo. Pero totoo ang mga yon, iho. May butas ang underground na ito at sila'y nakakalabas-pasok rito. At ang mga yan ang nagbibigay ng swerte sa sabong noon sa aking mga tiyuhin at kaitay. At maging sa akin ngayon,
nagpatuloy ang bisa niyan sa aking mga panabong. Pero papaano niyo pong nasabing yan ang swerte? Umutyang ginagamit niyo po sa inyong mga panabong? Litong tanong niya sa negosyante. Sa tuwing ako'y dadalo ng sabungan, ay pumapasok muna ako rito sa underground sa mga gantong oras. At isa sa mga bubuyog na yan ang ipinapakain ko sa aking dadalhing mga panabong. Alam kong mahirap paniwalaan, iho, pero ang totoo, matagal na ang mga bubuyog na yang naninirahan dito sa aming underground. At kaya ko ito'y pinakita sa iyo dahil may bibigay ako sa iyo at ito ay kusang loob kong ipinamamana sa iyo na kahit pa hindi kita anak. Bakit po sa akin, Kuya Orle? Bakit hindi po sa mga anak nyo? Walang niisa man sa aking mga anak at maging sa aking mga manugang na mga lalaki ang mahilig na magsabong, kaya ikaw ang pamamanahan ko nito. Ang ibig niyo pong sabihin ay ibibigay niyo sa aking pangangalaga o pag-iingat ang mga bubuyog na yan? Magandang tanong yan, iho. Pero mali ka nang iniisip mo. Dahil hindi ang kahoy na yan o ang mga bubuyog na yan ang ipapamana ko sa iyo, kundi ang kanilang iniingatang batong mutya. Dahil katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, matagal ng panahong nananatili rito ang mga bubuyog na yan. Lahat ay may hangganan at ngayon, napapanahon na upang kanilang ipagkaloob ang kanilang totoong mutyang iniingatan. Pero, hindi yun para sa akin. Kung hindi para sa inyo, kanino po? Kundi ay para sa iyo. Bakit po sa akin? Kuya Orle, nauutal na sumagot sa negosyante si Cornelio dahil maging siya may hindi siya makapaniwalang bakit siya pa ang pamamanahan ng negosyante. Bakit hindi si Tomas na kanyang kaibigan? Ang ating pagkikita, iho, ay hindi nagkataon lamang, kundi yun ay sadyang nakatadhana. Matagal na akong naghahanap ng binatang makakagaanan ko ng loob. Yung ituturing kong parang totoong anak, pero nabigo ako. Ngunit sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay nakilala kita. At sa pagkatao mo, naramdaman ko ang matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang pamamanahan ko ng mutya ng mga bubuyog. Tingnan mo, iho, ang susunod kong gagawin. Gamit lamang ang hintuturong daliri ng negosyante, ay sinundot-sundot niya ang kahoy na siyang tirahan ng mga bubuyog. Naglabasan doon ang mga di mabilang na mga bubuyog. Ngunit hindi sila pinakikialaman ng mga ito. Napapanahon na upang kayo'y maging malaya. Saang gubat man o lugar man ninyo gustuhin. Dahil sa ito na ang panahong ipagkakatiwala natin ang birtud ninyo na siya ninyong mutya. Ang sabi ng negosyante na para pang kinakausap nito ang di mabilang na mga bubuyog na pumapaikot-ikot sa kanilang dalawa. At doon nakita ni Cornelio ang isang pabilog na batong makinis, kumikintab at medyo kakulay ng pulot ng mga bubuyog at kakulay din ng kalawang, at ito'y marahang iniabot sa kanyang mga kamay ng negosyanteng si Orly Arevalo. Tanggapin mo ito, iho, samantalang ang mga bubuyog ay paunti-unti nang nawawala. Isa-isa ang mga itong pumasok sa butas palabas ng underground. Tanggapin mo ito, iho, at ibalot mo sa isang malinis na tela, at yan ay palagi mong dadalhin sa oras na ikaw o tayo ay dadalo ng sabong saan mang lugar. Tinanggap naman yun ni Cornelio at nanginginig-nginig pa ang kanyang mga kamay, at ramdam niya ang init ng batong yun na nooy makikita ng nasa kanyang kaliwang palad. Mga apo, pasensya na kayo. Mukha atang may farto ang kwentong ito. Abangan niyo po ang karugtong ng ating kwentong ito sa kung papaano gagamitin ni Cornelio ang mutya ng mga bubuyog sa kanilang mga panabong, at kung sino nga pa ang mabuting negosyanteng si Orly Arevalo, at ano ang kanyang magiging papel sa buhay ng binatang si Cornelio. Sa mga nakikinig ngayon at makikinig pa lamang, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na nga po sa mga bagong subscriber
Maraming salamat po at welcome po kayong lahat sa ating mumunting channel na ito. Abangan niyo po ang karugtong ng ating kwentong pangkababalaghang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, si Cornelio, ang binatang sabungero. Papaano ko po magagamit ang sinasabi niyo pong mutyang batong ito? Galing sa mga bubuyog na yon, at para saan ko po ito, Kuya Orle, gagamitin? Ang nooy nalilitong pagkakatanong ng binatang si Cornelio. Basta't palagi mo lamang yang dadalhin, iho. Ilagay mo sa malinis na tela at ilagay mo sa loob ng iyong bulsa. Mabisang mabisa yan, iho, sa larangan ng larong kong tawagin ay sabong. Sagot sa kanya ng mayamang negosyante. Ang ibig niyo po bang sabihin ay magiging isa po akong sabongero? Oo, iho. Dahil nakapagpasya na akong ikaw na ang hahalilis sa akin, at sana'y wag na wag mo akong bibiguin. Makakasama mo rin ako saan mang sabungan, at mga alagang panabong ko pa rin ang dadalhin doon. Pero ikaw na ang magdadala sa ating mga panabong, at ikaw na rin ang magbibitaw sa gitnang bahagi ng sabungan. Nung una'y tumutulpasan na doon si Cornelio, mga apo. Ngunit nang maalala niyang ang taong nasa kanyang harapan at humihingi ng pabor sa kanya ay ang taong tumulong sa kanya, kung kaya't kalaunay naging buo na rin ang kanyang pasyang pumayag sa gustong mangyari ng negosyante. Sige po, Kuya Orle. Payag na po ako sa gusto niyo pong mangyari. Maraming salamat, Iho Cornelio. At huwag kang mag-alala. Dahil ipinapangako ko sa iyong ang mutyang bato ng mga bubuyog na yan na matagal nilang pinakaiingatan ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Saan mang bagay, pananatilihin rin ng mutyang yan ang pagiging mahinahon ng puso't isipan mo. Basta't Iho, ipangako mo sa akin kahit na anong mangyari ay wag na wag mo niyang ipapakita, ikikwento sa iba. Higit sa lahat ay wag na wag mo niyang ipagmamayabang. Ngako naman ng paulit-ulit sa negosyante ang binata na yun ay mananatiling lihim kanino man. At tanging silang dalawa lang ang nakakaalam noon. Sige na, Iho, tayo na sa taas ng underground na ito. Ihanda mo na ang sarili mo. Bakit po, Kuya Orle? Dahil ngayong darating na linggo, dadalot tayo ng sabong sa isang probinsya upang ibaga sa panabong ng bantog na sabongerong si Tikboy, ang isa sa ating mga alagang mga buhing mga panabong. Pipili tayo ng isa sa ating mga buhin, at iyon ang ating ibibitaw o ibibitaw mo sa gitnang bahagi ng sabungan. Magsang-ayon ang itinugon ni Cornelio sa negosyante. Walang kaalam-alam pa noon si Cornelio kung ano ang mga patakaran sa loob ng sabungan at kung papaano ang magsabong. Ngunit itinuro sa kanyang lahat ng iyon ng negosyante habang hindi pa dumarating ang araw ng linggo. Wala ring kaalam-alam si Cornelio patungkol sa bantog na sabungerong nangangalang si Tikboy. Dahil ang totoo'y, katulad ng kanyang among negosyante, ay isa rin itong sabungerong may mutya o swerte sa larangan ng pagsasabong. Brutal din kung pumatay ng mga panabong ang bawat dalhing panabong nito saan mang sabungan. At ito'y merong alagang mandirigmang panabong na kung tawagin na isang malatubang panabong.
Ang kulay ng mga balahibo nito ay maihahalin tulad sa kulay ng tuba at ng kalawang, at nabibilang ito sa lahi ng mga gold na panabong dahil ang kulay ng malatuba at gold ay hindi magkalayo. Sa paglipas ng mga araw, mga apo, na nasa pag-iingat ni Cornelio ang nasabing mutya ng mga bubuyog na yon, ay pansin niya ang mga kakaibang nararamdaman niya sa kanyang sarili. Panatag ang loob niya at maaliwalas ang kanyang isip at punong-puno ng mga positibong mga pangyayari ang kanyang isipan. Isinama ng negosyante ang binata sa kanyang farm o sa mga manukang ipinagkatiwala ng negosyante sa mamang nagngangalang si Delphine, at dooy ipinakita ng negosyante sa kanya ang kanyang mga sasabunging mga panabong, at ipinakilala na rin siya ng negosyante kay Delphine. Aminado sa kanyang sarili si Cornelio na bagamat hindi naman talaga siya sanay na magsabong o isang totoong sabongero, ngunit nang makita niya ang mga alagang sariling mga panabong ng kanyang amo, ay natitiyak niya sa kanyang sariling hindi mga basta-bastang mga panabong lamang ang mga ito, kundi matataas na uring mga panabong ang mga yon, at pansin niyang lamang ang bilang ng mga abuhing mga panabong. Ano sa tingin mo, Delphine? Alin sa mga panabong natin na ito ang pwede ng isapak ngayong linggong darating? Ang tanong ng negosyante sa kanyang katiwala. Sir Orle, ito pong nasa kulungan ito. Ganoon ba ito ba ang ating abuhing ito? Opo, Sir Orle. Kasi po, makailang beses na po yung nagwawala. Agresibo. At pag minsan pinapakain ko po yan ay pinapalo ako niyan. Ang sagot ng katiwala sa negosyante, at upang makumpirmang totoo nga ang mga sinasabi ng kanyang tauhan, ay nagpasya na itong negosyante na subukang kunin sa kanyang kulungan ang nasabing abuhing panabong, at do'y napatunayan ng katiwala sa kanyang amo na totoo ang kanyang mga sinasabi, dahil nang akmang ito'y kukunin na sana ng negosyante, ay bigla na lamang siya nitong pinano. Sa halip na ikagulat at ikainisyo ng negosyante, ay nakita pa ni Cornelio sa kanya sa kung papaano ito natuwa at napangiti, sabay tingin kay Cornelio at nagwikang, sa tingin ko, iho, hindi tayo mabibigong magdala ng isang abuhing panabong ngayong darating na linggo. Cornelio, iho, parito ka. Subukan mong kunin at himasin ang mga balahibo nitong agresibo nating abuhin. Kinakabahan man na baka katulad ng kanyang amo, ay paluin rin si Cornelio ng agresibong abuhin. Ngunit sinunod niya pa rin ang pinag-uutos sa kanya ng kanyang mabuting amo. Marahan siyang naglakad papalapit sa kulungan ng abuhin. Binuksan niya ang tarangkahan nito, ngunit katakatakang bigla na lamang na kumalma ang abuhing kanina'y agresibo, at para bang kung ito'y titingnay, naghihintay lamang ito na kunin siya ni Cornelio. At do'y matagumpay na nga itong napasakamay ng binata. Nagtataka na noon at hindi makapaniwala ang katiwalang si Delphine sa kung papaanong bigla na lamang na umamot kumalma sa kamay ng binata ang naturang panabong, at ganoon rin ang nooy kanina pang mababanaag kay Cornelio. Ngunit mga iho, taliwas yun sa makikita sa hitsura ng negosyante, dahil imbis na ito'y magtaka, ay para bang ikinatuwa pa nito ang mga nangyaring yun. Delphine, makinig ka. Magmula ngayon ay itong si Cornelio na ang magbibitaw at magdadala saan bang sabungan ng ating mga mapipiling mga pambatong mga panabong. Ang abuhing yan na nasa kanyang mga kamay, makakabangga ng malatubang panabong ng sabongerong stickboy. Nanlaking bigla ang mga mata ng katiwalang si Delphine nang marinig niya ang malatubang panabong at ang pangalan ng bantog ring sabongerong sa isang probinsyang nagngangalang si Tikboy. Dahilan upang... Ano po, sir? Sir Orle, ibabangga niyo po sa malatubang panabong ni Tikboy yung ating abuhin, at hindi kayo ang magbibitaw sa ating panabong, kundi itong binatang ito. At siya rin ang makakaharap ni Tikboy sa gitnang bahagi ng sabungan, at hindi po kayo. Oo, Delphine.
Pero sir, Delphin, alam ko kung ano ang naglalaro ngayon dyan sa isip mo. Una, nag-aalala ka sa ating panabong na baka ito'y matalo lang ng malatubang panabong ni Tikboy. Pangalawa, ay pinagdududahan mo ang kakayahang merong itong si Cornelio, hindi ba? Pasensya na po Sir Orle, pero parang ganoon na nga po. Kung ganoon Delphin, huwag ka nang mag-alala. At magmula ngayon, ay masanay ka ng si Cornelio ang magiging tagabitaw natin sa ating mga panabong. Alisin mo na rin sa isip mo yung mga pag-aalala at mga pagdududa dahil sinisiguro ko sa iyo na hindi ako nagkamali ng aking naging desisyon. Sige po Sir Orle. At pagkatapos ng mga pag-uusap na yung mga apo, ay nagpasya na ang mag-among Cornelio at Orle na bumalik na sa mismong mansyon ng negosyante at babalik na lang sila kay Delphin sa oras na kinakailangan na nga nilang dumayo ng sabong sa probinsya ni Tikboy. Alam ko ihong pareho kayong dalawa ni Delphin. Kaninang nagtataka kung papaano at bakit bigla na lang umamong bigla sa iyong kamay. Ang agresibo nga buhing yon. Alam mo kung bakit iho? Bakit mo Kuya Orle? Ang sinamang sabongerong nagtataglay ng matsyang bato ng mga bubuyog ay tuturing ng isang panabong na higit pa sa kanyang amo. Sa oras na kanya itong bulungan, na ipanalo niya ang laban bago niya ito bitawan sa gitnang bahagi ng sabungan. Ayon iho ang mangyayari at susundin ang kanyang panabong. Ang revelasyon kay Cornelio ng kanyang amo habang sila'y sakay na ng tumatakbo nitong pag-aaring kotse at tinatahak na ng kanilang sinasakyan ang daan patungong mansyon. Kung magkaganoon po Kuya Orle, ang ibig niyo po bang sabihin sa akin ngayon ay yun din po ang gagawin ko? Bubulungan ko rin po ang ating pambatong panabong bago ko po ito bitawan sa sahig ng sabungan. Oo, iho. Yun ang palagi mong gagawin. Sa ganoon paraan lang, makakasiguro na tayo ng ating pagkapanalo. Ang meron pang paniniguradong sampit ng negosyante sa binata, bagay na mabilis namang naunawaan ni Cornelio. Mabilis ang naging pagpihit ng mga oras at mga araw na kinakailangan na nang dumayo ng sabong ng mag-aamong Orle, Tomas at Cornelio sa probinsya ng naibantog na sabongerong may mutyang si Tikboy. Sakay na sila ng kotse at nasa loob na ng bayong ang mantirigmang abuhing panabong. Nagulat pa itong si Tomas nang malaman itong si Cornelio na ang palaging magbibitaw sa mga panabong ng kanilang amo. Ipinaliwanag naman yun ng negosyante sa kanya at mabilis yung naunawaan ni Tomas at dahil sa tunay na kaibigan at kasanggang dikit nito si Cornelio, kung kaya't hindi man lang nagkaroon ng puwang sa kanyang puso ang inggit sa kaibigang si Cornelio. At pagkarating nila sa nasabing probinsya, ay daw isang tipikal na baryo at simpleng sabungan ang kanilang nakitang pinagdalhan sa kanila ng kanilang amo. Ang sabungay malayo sa mga kabahayan at ito'y nasa may parteng paananan ng bundok sa gilid ng malawak na palayan. At nang makita ni Cornelio ang nasabing baryo, ay nanariwang bigla sa kanyang isip ang baryo nila sa Quezon Province. Kung kaya't, ng mga pagkakataong yun mga apo, ay muling nasabik itong si Cornelio sa kanyang mga kinagis ng mga magulang, ang mag-asawang Fidel at Corazon. Maraming mga taong mga sabongero at mga mamumusta ang nakita ng dalawang magkaibigan sa nasabing sinaunang sabungan. Mga upahang mga magtatari, palihim namang kinapat sinalat ni Cornelio sa kanyang kanang malalim na blusa ang patong mutya o bertod ng mga bubuyog habang bitbit ng kanyang kaliwang kamay ang bayong kung saan ay naroon ang kanilang pambatong abuhing panabong. Nagtaka si Cornelio dahil naramdaman ng kanyang kanang kamay ang pag-init ng batong bertod. Nagpapahiwatig lamang yun na isa sa mga taong nasa paligid ng sabungan ang nagtataglay ng isang pampaswerte o isang mutya para sa kanyang panabong. Ilang sandali pa'y nagsalita ang negosyanteng si Orle at sinabi nitong, "Mga iho, yang mamang nakikita niyong nakatayo katabi ng isang lalaking magtatari
at parehong nakatanaw sa ating tatlo at nakangisi ay si Tikboy at ang kanyang personal na magtataring si Alfredo. Nasabi sa kanilang dalawa ng negosyante kung saan ay makikitang hawak at hinihimas ng sabungerong may mutyang si Tikboy ang kanyang pambihirang malatubang panabong. Halina kayo, lumapit na tayo sa kanila. Naglakad na nga silang papalapit sa dalawang mga sabungero at nang sila'y magkaharap-harap na nga'y doon natuklasan ng dalawang magkaibigan ang pagiging maangas at pagiging hambog ng sabungerong si Tikboy, maging ng kanyang personal na magtataring si Alfredo. Anong ibig sabihin nito, ha, Mr. Arevalo? Bakit yung binatang alalay mo ang may bitbit niyang iyong bayong na naglalaman ng iyong panabong? Iyong pagkakalam ko'y sa bawat dinadalawan mong sabungan na katulad nito ay ikaw ang naglalabit o nagbitbit ng bayong at hindi mo ito ipinagkakatiwala ko sa kung sino-sino lamang. Ang tanong ni Tikboy sa negosyante, hindi naman siya nito ipinahiya dahil sinagot siya nitong, Tikboy, total naitanong mo na yan sa akin. Pues sige, didiretsuhin na kita at ayoko nang magpaligoy-ligoy pa sa'yo. Ang binatang ito ay si Cornelio, isa sa mga maaasahan kong mga kaibigan. At siya ang magbibitaw ng aming abuhing panabong sa gitnang bahagi ng sabungan. At siya rin ang makakaharap mo mamaya. Ano ka mo? Nagbibiro ka ba o nagpapatawa, Mr. Arevalo? Kilala kita. Isa ka ring tanyag na sabungerong tulad ko. Hindi ba? Ang kaibahan nga lang nating dalawa'y masyadong malambot ang puso mo. At iyon ang wala sa akin. Hindi ako basta-basta nagtitiwala sa isang taong kung ito'y hindi ko lubos ang kilala. Lalong-lalo na nga pagdating sa aking mga panabong. Hindi ako nagtitiwala sa iba. At gusto ko, ako lang ang magbibitaw sa aking panabong at hindi kung sino-sino lang. Oo, Tikboy. Kahit di mo sabihin yan, alam kong ganyan ka. At alam mo bang, isa lamang ang ibig sabihin yan. At ano yan, Mr. Arevalo? Ikaw ang uri ng sabongerong bagamat isa kang tanyag o kilalang sabongero. Pero kulang na kulang ka ng tiwala sa kakayahan ng iyong panabong. Ha? Masyado kang hambog, Mr. Arevalo. Hindi ako hambog, Tikboy. Sinasabi ko lang ang totoo. Dahil ako, ipinagkakatiwala ko kanino man ang aking mga panabong. Dahil kahit hindi man ako ang magbibitaw sa kanya, ay alam kong hindi ako bibiguin ng aking panabong. At upang patunayan ko sa iyo yan, Tikboy, pues ano pang ating hinihintay, iho? Ano po, Kuya Ornate, bakit po? Nilabas mo na sa loob ng kanyang bayaw ang ating abuhin. Sige po, Kuya. At nang lumantad na nga kay Tikboy at sa kanyang katabing magtatari, ang abuhing panabong ay napahagalpak ng tawa ang dalawang mga sabungero dahil masyado mo talaga akong minamaliit, Mr. Arevalo. Oo nga, Mr. Arevalo. Isang lolo-gologo at mahinang klaseng abuhing panabong lang ang ipantatapat nyo dito sa aming matas na uri at fighter na malatubang panabong. Ngayon pa lamang, talo na kayo. Ama na yan, Alfredo. Alam mo, Mr. Arevalo, ang totoo ang ginawa niyong ito ay isang pan-iinsulto para sa isang tulad kong sabongero. Pero ayos lang yon. Kaya lang mantakin mo, Alfredo. Dumayo pa sila dito sa ating baryo para lang ipagyabang sa atin ang kanilang walang kwentang panabong. tama na yan. Ang sabungang ito ay ginawa para pagbanggain ang inyong mga panabong at hindi para pagtawanan ng isang sabungerong katulad nyo. Ha? Kayo? At may kasama kang mga tanod? Oo, Tikboy. At kaya kami naparito. Ayaw pang panatilihin ng maayos na sabong. Ngayon, Tikboy, kilala kita. Tama na yung yabang. Patunayan mo sa dayang sina Mr. Arevalo na totoo ngang fighter at may bubugay ang iyong malatuba sa kanilang abuhin. Kahit hindi mo pa yan sabihin, Kap, ayan talaga ang gagawin ko. Kung ganoon, maaari nyo nang umpisahan ang laban ng inyong mga panabong. Pagkatapos na sabihin yon, ang kapitan ng baryo, kay Tikboy, ay tinawag na ng hepe ng mga tanod ang sentensyador ng sabungan
Kasunod nooy lumapit ang sentensyador sa kanilang kinaroroonan at isinama na nga nito papasok ng sabungan si Tikboy at Alfredo na kanyang magtatari, si Cornelio at ang upahang magtataring si Beltran na siyang napili ni Orly Arevalo ang magkakarga ng tari sa nooy naging matamlayo ng abuhing panabong na nasa pag-iingat ng binatang si Cornelio. Naging bugang bibig ng mga tao sa paligid ng sabungan ang pangalan ni Orly Arevalo dahil sa kabila ng kanyang pagiging tanyag na sabungero ay napapanatili nito ang pagiging mahinahon sa harapan ng hambog at bastos na sabungerong si Tikboy. Kuya Orly. Ano yun, Tomas? Kuya, hindi po ba kayo nagtataka? Nagtataka kanino? At saan, Tomas? Sa atin pong abuhing panabong. Bakit po bigla-bigla na lamang itong nanghina o tumamlay? Isamantalang nang kunin natin yun kanina kay Mang Delfin. Hindi naman ganoon yun. Tomas, magtiwala lang tayo sa ating panabong. Hindi ba siya ng kanyang pagiging matamlay o katulad ng sinasabi kanina ni Tikboy at Alfredo? Ano pong ibig niyong sabihin, Kuya Orly? Dahil maaari itong magbago, Tomas. Sa oras na ito ay meron ng makakatunggaling panabong. Ang katulad niya ay isang taong bagamat nang hihina pero sa oras na siya'y nasa isang kritikal na sitwasyon o nasa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay, ay nawawalang lahat ng kanyang pagiging mahina at yun ay napapalitan ng determinasyong mabuhay. Nakagagawa siya ng mga hakbang at mga bagay-bagay na hindi niya sukat akalaing magagawa niya at kadalasan nagiging baliktad pa ang sitwasyon dahil sila pa ang nagsusurvive. Ang ibig niyo po bang sabihin, Kuya Orly, ay Tomas, mananalo ang ating abuhing panabong. At kung paano yun mangyayari, yun ang aabangan natin mamaya. At pagkatapos na makargahan na nga ng mga pulido at matatalas na mga tari ang dalawang mga panabong, ay nakita o nasaksihan ang lahat sa kung paanong lumuhod sa lupang sahig ng sabungan si Tikboy. Tumipa ito at tumingala habang hawak nito sa kanyang kanang kamay ang kanyang malatubang panabong. Natahimik ang lahat nang makita nilang bumubuka-buka ang bibig ni Tikboy habang ito'y marahang tumitingala sa langit at para bang sumasamba ito. Sinasabi ko na nga ba, siya pala ang pinamanahan ng kanyang mga ninunong mga sabongero ng mga ritual at mga dasal, mga kaalamang lihis sa katotohanan. Tingnan lang natin kung yan ba'y uubra sa isa sa pinakamalakas na mutya o pampaswerte sa larong sabong. Ang mahinang sambit ni Orly sa kanyang sarili. Ngayon, Hiho, nakita mo naman kung paano ako gumawa ng isang ritual at nagpakawala ng mga dasal. Ngayon, ikaw, ano bang itinuro sa'yo ng iyong amo para dyan sa inyong lulugulugong apuhin? Ang nooy nakakainsultong wika ni Tikboy kay Cornelio. Ngunit nananatiling mahinahon lamang mga apo si Cornelio na kung siya'y titingnan ay para bang ibang-iba na siya sa dating Corneliong matigas ang ulo at walang respeto sa kanyang kapwa, mapabata man o matanda man. Noon ay wala siyang sinasanto. Tumalikod kay Tikboy si Cornelio at idinikit niya ang kanyang labi sa mga balahibo ng abuhin. Sabay wika ng pabulong, ipanalo mo ang ating laban ngayon. Nasaksihan yun ng mga tao sa paligid ng sabungan at maging ng dalawang si Tikboy at Alfredo. Ngunit naging palaisipan sa kanilang lahat kung ano nga ba ang sinabi o ibinulong ngayon ni Cornelio sa kanilang abuhing panabong. Kasunod nooy, kaya nga iyo, Cornelio, tama ang ginawa mo. Ang sabi pa ni Orly Arevalo sa kanyang sarili. Pinagharap na nga nila't binitawan kaagad ang dalawang mga panabong matapos ng mga itong kumanti ng mga pagtuka sa isa't isa at matanggalan ng mga kaluban ang mga tari ng mga ito. Walang pagdadalawang isip kaagad na bubanat ng mga pagpalo sa anumang parte ng katawan ng abuhin. Ang nooy nagmistulang naghuhurbintadong malatubang panabong. Ngunit lahat ng mga pagpalo nito'y nakapagtatakang nagagawang iwasan ng mahinang abuhin. Hiyawan ang mga taong nasa paligid ng sabungan. Dahil sa yun ay makailang beses na ginawa ng malatuba sa abuhin. Ngunit hindi nito magawa-gawang sugatan man lang o patamaan ng kanyang kargadang tari alinmang parte ng katawan ng abuhin.
nang bigla na lamang bumuka ang dalawang magkapares at malalapad na mga pakpak ng abuhin. Umangat bigla ang kanyang mga paa sa sahig ng sabungan at lumipad ng mataas. Hinabol naman kaagad ito ng tingin ng nuwi na sa lupang malatubang panabong. Dahilan upang hindi na nga nagawa pang maiwasan ng mga taong nakasaksi na mapaawang ang kanilang mga bibig dahil papaanong ang kanina'y lulugo-lugo at para bang wala sa kondisyong makipagbakbak ang abuhing panabong ay bigla na lamang ito nagpakita ng mga kakaibang mga pagkilos. Pinalagpasan ng lumipad ng malatuba sa ere kung saan ay naroon pa rin ang abuhin. Ngunit nabigla ito nang bumulusok pa ibaba palapit sa kanyang abuhing panabong. Hindi huminto ng mga pagpalo ang abuhin mga apo sa malatubang panabong ni Tikboy hanggat nakikita pa nitong gumagalaw pa ang malatubang panabong ni Tikboy. Alfredo, imposible ito. Anong klaseng panabong ba yan? At imposibleng hindi. Lito at nagtatakang sambit ng nooy nagkulay suka ng si Tikboy. Basag ang ulot duguan, wakwak ang tiyan, naglapasan ang mga bitukat ng alat. Ganoon din ang mga balahibo ng malatuba at kulang-kulang na ang bilang ng mga daliri ng malatubang panabong nang ito'y nilayuan ng abuhin. Tudas na ito kung titingnan sa gilid o sa mismong harang ng sabungan. Doon pa lamang nanumbalik sa wisyo ang lahat ng mga tao sa sabungan. Nagsikawan na ang mga ito matapos na maideklara ng sintesyador ng sabungan na panalo ang abuhing panabong. Walang mapagsidlan ang tuwat sayang nararamdaman ng dalawang magkaibigang Tomas at Cornelio. Pasasalamat naman kay Cornelio ang paulit-ulit na sinasabi ni Orly Arevalo. Samantalang ang mag-among Alfredo at Tikboy ay umalis ng sabungang bagsak ang mga balikat ng mga ito sa tindi ng kahihiyang kanilang tinamo. Hindi lamang yung mga apo ang tagumpay o swerteng natanggap ni Cornelio sa larong sabong, kundi marami pang beses siyang nagtagumpay saan mang salpukang kanilang dinadayuhan. Marami siyang tinalong mga bantog noong mga sabongero. Ngunit katulad ng kanyang boss na si Orly Arevalo ay hindi na muli pang bumalik sa masamang pag-uugali si Cornelio. Tinupad niya ang kanyang ipinangako sa kanyang mabuting ama. Nakilala siya at binansagan ng mga sabongerong ang binatang sabongero. Naging sikat siyang katulad ni Orly Arevalo. Ngunit ganoon pa may, naging katulad rin siya ng kanyang among isang mapagpakumbabang sabongero hanggang sa sumapit na nga ang mga apo. Ang isang desisyong noon pa may inaasahan na ni Orly Arevalo na mangyayari. Nagpaalam na sa kanya si Cornelio babalik na ito sa kanilang probinsya upang harapin ang kanyang kinasasabikang mga lolo at lola at ang mga magulang na sina Corazon at Fidel. Ngunit kasama ni Cornelio si Tomas at Orly na kanilang amo na umuwi sa kanilang baryo sa Quezon Province at do'y paulit-ulit na humingi ng kapatawaran si Cornelio sa mag-asawang Fidel at Corazon maging sa kanyang lolo at lola. Ngunit bilang mga magulang na totoong nagmamahal sa kanyang anak ay sinabi ni Fidel kay Cornelio ang mga katagang, "Cornelio anak, makinig ka. Hindi ka pa man humihingi ng kapatawaran. Ikaw ay amin ang pinatawad ng iyong ina. Ang malaking pagbabago mo ay sapat na upang mapatunayan mong isa kang mabuting tao, isang mabuting anak." Mga apo, ng mga panahong yun, sa baryo nila Cornelio ay isang revelasyon o lihim ang mabubunyag ng magkataong nasa mismong bahay ng dalawang matandang Rigor at Philadelphia. Ang negosyante kasama si Tomas at Cornelio. Nakita ni Orly ang larawan ng totoong ina ni Cornelio at do'y kilala ko ang babaeng yan. Siya yung dating naging kasambahay ng aking kapatid, ng aking pumanaw na kakambal. Ang ibig bang sabihin nito ay ikaw, Cornelio, ang naging bunga ng ginawang kasalanan ng aking kapatid? Kaya pala nag-cross ng ating landas at kaya pala napakagaan ang loob ko sa iyo. Bagamat nasaktan noon sa mga katotohanan natuklasan ni Cornelio,
Ngunit mas nangibabaw sa kanyang puso ang mga apo, ang pagpapatawad at pagmamahal. Inisip na lamang niya na nangyari ang lahat ng yun dahil may dahilan. Mas lalo pang naging maganda at masaya ang samahan ng magtiyuhing Orle at Cornelio nang malaman nilang sila pala'y tunay na magkadugo at ang bertud ng mga bubuyog ay nanatiling lihim, mga apo. Sa pag-iingat ng nung ipinatang si Cornelio ang sabongerong may mutya ng mga bubuyog. At dyan nagwawakas, mga apo, ang ating magandang kwento patungkol kay Cornelio. Maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscribers, sa mga dating mga tumatangkilik ng ating mga kwento sa ating channel na ito. Maraming salamat sa inyo at sa mga hindi nag-i-skip ng mga ads. Salamat sa inyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga apo. Salamat sa inyong lahat at magandang umaga po at gabi sa inyong lahat.